Ito ay talagang maganda. Ako, ay sa inyo. Ano ba na yung pinagpinatukan? Ano ba yan? Ano ba to? Hindi ako makapaniwala sa kwartong nasaan tayo. Nagtataka kung anong uri ng mahahalagang usapan ang naganap dito. Alam ko isa sa kanila ay tungkol sa Pearl Harbor. Matatagpuan sa prepektura ng Wakayama, ang gusaling ito na may kanluraning estilo ay isang nakatiwangwang na mansyon na may kagila-gilalas na kasaysayan na sinasabing naging inspirasyon para sa Homoro Mansion mula sa laro na Fatal Frame. Bagaman mayroon silang kapansin-pansing mga pagkakapareho tulad ng matatagpuan sa tuktok ng bundok at may kaugnayan sa mga multo, ang tunay na pinagmulan nito ang nagpapahiwalay dito. Itinayo noong 1910. Ang marangyang bilyang ito ay ang tahanan ni Asahiro Yura, isang prominenteng at mayamang negosyanteng Hapon. Ipinanganak noong 1878, si Asahiro ay nagmula sa pamilyang Yura, kilalang mga tagapagkulay ng tela na kaugnay ng angkan ng Kyushu Tokugawa. Pinago niya ang negosyo ng kanyang pamilya. Habang ang mundo ay nalugmok sa kaguluhan ng unang digmaang pandaigdig noong 1914, ang bayani ay nakaharap sa isang kritikal na kagipitan dahil sa paghinto ng mga importasyon ng mga materyales para sa pagkulay mula sa Alemanya. Dahil sa tunggalian, ang industriya ng pagkulay ng Hapon na labis na umaasa sa mga supply na ito ay nakaharap sa panganib dahil ang Imperyong Aleman ay may eksklusibong teknolohiya sa pagmamanupaktura. Mukhang desperado ang sitwasyon. Subalit, tumayo si Asahiro sa hamon at naging unang tao sa Hapon na matagumpay na nag-refine ng industrial grade na purong benzene, isang malaking tagumpay. Sumabak din siya sa paggawa ng phenol para sa disinfection at kumampan ng mahalagang papel sa paggawa ng pulbura at pampasabog ng Samoa noong Sino-Japanese War at ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kahusayan ni Asahiro ay naging mahalaga sa industriya ng kemikal ng Wakayama pagkatapos ng digmaan at nagpatibay ng koneksyon sa mga opisyal ng militar. May mga tsismis pa nga na nagmumungkahi na may mga pagtitipon si Asahiro na nagbigay sa kanya ng loob na impormasyon tungkol sa Pearl Harbor. Gayunpaman, namatay si Asahiro noong 1964 sa edad na 86 na nag-iwan ng isang pamana ng pamilya. Nanatiling pag-aari ng pamilya Ura ang mansyon hanggang sa 1908 kapag sila'y lumipat matapos ang trahedya ng pagkawala ng isa sa kanilang mga anak dahil sa malubhang sakit. Mula noong humigit kumulang sa 2005, unti-unti nang hindi ginagamit at nalilimutan ng mansyon, ang kahalagahan nito sa kasaysayan ay unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Sige lahat, kaya kasalukuyan kong sinusubukang makarating sa mansyon. Kailangan kong dumaan sa lahat ng mga halamang ito. Sana wala sa mga ito ang tulad ng poison ivy dahil meron na akong ilan mula sa nakaraang paglalakbay. Sobrang lumago na ito. Pero nagpadala ako kayo sa amin ng may pang kaibigan na natin at ito ang tamang daan. Ito ay dadaan dito. Bilisan mo, gagamba. Kukusura ng kakapitanan. Medyo mahirap makita ang landas na aking... Sa tingin ko, may nakikita akong landas sa harap. Nakikita ko ang isang landas. Ang masamang bagay tungkol sa pag-aakyat na ito ay umulan kahapon kaya ang lupa ay basa at madulas lang. Laging kumakapit sa mga ugat para mahila ang sarili ko pataas. Kaya narinig namin ang mga ingay na nagmumula sa gusali. Okay, sige.
Gusto lang naming siguraduhin na kami lang ang nandito, kaya titingnan namin ang paligid at magpupuno dito. Oh, parang sobrang sira ito. Hindi ko ma-imagine na may nakatira dito. Kaya alam mo, maaaring isang manlalakbay o isang squatter o baka hangin lang ang gumagawa ng malakas na ingay na yon. Pakiramdam ko may hayop na nakatira sa ganitong lugar, ginagamit ito bilang kuweba. Pero sa ngayon ay mabuti naman. Susubukan nating pumunta sa harap ng mansyon, tama ba? Merong isang bagay doon. Tuloy lang tayo, tuklasin natin kung ano yun. Sa tingin ko may hayop doon. Nakakakilaba ang lugar na ito. Doon sila nagbibisay ng kanilang mga biktima. Doon sila nagbibitay ng mga taong sinusubukang tuklasin ang mansyon na ito. Pakiramdam ko ay parang Resident Evil dito. Yun ay isang lumang pelikula. Nagtataka ako kung ano ang dating naka-record dito. Buong bukas ang pinto. Mukhang ito ang dating pangunahing pasukan. Wow, hindi namin kailangang akyatin ang burol. Pwede sana kaming dumaan at lumakad sa daanan ng sasakyan. Ito yung itsura ng daanan ng sasakyan ngayon. Hindi ako papaniwala kung ganun kasagana ang halaman sa daanan ng sasakyan. Ibig kong sabihin gusto ko ang lokasyon ng mansyon. Meron kang maraming privacy. Nasa tuktok ka ng burol. Nakakaloka kung paano ito itsura ngayon. Makikita pa kung kano nalunod ang mansyon. Ang buong gilid ay sobrang lumago na ng mga baging. Diyos ko. Wala nang dumaan doon. Makikita mo dito na mayroon silang isa pang parang tanawin. Ibig kong sabihin, sa isang punto ito ay dapat na isang kahangahangang tanawin. Ito ay dapat na isang gilid na pasukan. Naroon ang grill. Marahil doon nila pinarada ang kotse. Nakakalungkot makita ang magandang mansyon na ito na iniwan lang na ganito at alam na sa isang punto ito ay puno ng buhay. Balat ba yan ng ahas? Ay, hindi ito. Sa tingin ko pumasok lang tayo sa isang bodega. Wala namang masyadong kakaiba dito. Pero kahit na ano pa man mga kaibigan, handa na akong pumasok sa mansyon na ito. Ang taong ito na nagngangalang Asahiro ay talagang nakatira sa mansyong ito. Nang magsimula ang unang digmaang pandaigdig, sinamsam ng Germany ang mga importasyon para sa tina. Kaya itong taong ito, si Asahiro, ay nagtapos sa paglikha ng parehong sintetikong tina na ginagawa ng mga Aleman. Angis dahil isa siya sa mga unang tao o tanging nagawa yon, ang kanyang kumpanya ay naging napakayaman at sikat. At pagkatapos noon, binigyan siya ng gawain na lumikha ng pulbura at iba pang kemikal noong ikalawang digmaang pandaigdig na lalong nagpayaman sa kanya dahil kumikita siya mula sa digmaan. Sa tingin ko, talagang may multo sa lugar na ito. Sa wakas noong 1900, naraan 64 na matay siya sa edad na 86 at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak na lalaki, ay halos namana ang mansyon na ito na nakikita mo ngayon at sila ay nanirahan dito hanggang 2005 nang lubos na iwanan ang lugar na ito, ngunit iyon lang ang alam ko sa ngayon. Sobrang na-excite ako na dalhin kayo sa loob ng abandonadong mansyon na ito.
Alam mo, wala talagang maraming abandonadong mansyon dito sa Japan, kaya medyo masaya kami na nakahanap kami ng isa sa biyaheng ito. Ngunit bago magsimula ang paglalakbay na iyon, gusto ko sa inyong ismash ang button na like. At mga kaibigan, mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo nagmula. Tara, pumasok tayo. Mayroong dapat na nagpunta sa para putulin tayong mga sanga. Marahil ito'y nagharang sa daan papunta sa pasukan sa isang punto. Oh, mukhang ginamitan na nila ng chainsaw. Pero ang nakakaloka ay itong punong ito. Mukhang bagong putol lang kamakailan. Ganito rin ito. Kaya medyo nag-aalala ako. Mga kaibigan, nakarating na tayo sa harapang pasukan. Mukhang ang mansyon na ito ay napaka-tradisyonal na estilo. Ito ay nagmula pa nung magang 1900, baka mas matagal pa. Ano ito? Ito ay isang kanado. Kailangan mo ng susi para dito. Pakiramdam ko may demonyo na maaaring nakakulong dito. At tignan mo na nga naman, meron pa rin tayong intercom dito. Nagdududa ako kung may kuryente pa ang lugar na ito. Tulad ng makikita mo, ito ay medyo moderno. Kaya sa tingin ko ito ay iniwan, mga 20 taon na ang nakakaraan. Ito ay talagang nakakilabot. At sinisimulan ko na ngayong tuklasin, mukhang ito ang sala. Dave, hindi ka dapat magsuot ng sapatos. Ano ang ginagawa mo? Dave, tanggalin mo ang iyong sapatos. Suotin mo ang tsinelas. Mayroon talagang isa doon. Oo, hindi ka talaga dapat magsuot ng sapatos kapag pumasok ka sa isang silid na tatami. Ngayon, mas lalo ka pang kinakatakutan, Dave. Ako'y Natakot ako sa lugar na ito. nagbibigay ito sa akin ng kilabot. Hindi ko talaga maipaniwalaan kung paano naiwan ang lahat dito, kahit ang mga payong. At tingnan mo, meron pa tayong mga sapatos dito, oh. Ano? Tol, meron silang parang mga tsinelas na kahoy, tingnan mo yan. Iyan ang meron sila nung unang panahon, hindi ko na nga nakikita yan ngayon habang nandito ako sa Japan. Astig yan. Teka, ano ba ito? Sigurado ako na makikita natin ang maraming bagay na napakaluma at vintage sa abandonadong mansyon na ito. Dito, meron pa rin tayong maliit na bisikleta. Kaya alam mo na may pamilya na may mga anak na nakatira dito. Ito ay isang pit crew na medyo bihira tayo. Meron tayong sofa na ibig sabihin mukhang nag-impake sila ng mga gamit sa isang punto maliban kung ito ay inimpeke ng mga magnanakaw. Pero oo, nagtataka ako kung ano ang nakasulat doon sa taas. Mga kaibigan, siguro hindi na namin naman sinasadyang gawing nakakatakot ang video na ito. Talagang nakakatakot ito. Ako at si Steve ay nakapunta na sa iba't ibang lugar sa buong mundo at ni minsan hindi kami nakaramdam, well, hindi ko pa nararamdaman. Wow, ito ay isang maling sala. Ano man ang gumawa ng ingay na iyon, hindi na ito gumagawa ngayon. Dave. Ano ba yan? Yun? Hindi ko alam. Ikaw yun. Paano naging Ako? Sino ka? ako yun? Sigurado ka ba? Hindi ako yun. Nagbibiro ka ba sa akin? Ako, Totoong inakala ko na akala mo ako yun. Dahil ikaw ay biglang umikot na parang ganon, oo.
Nakuha mo ba yun sa camera? Nagre-record ako. Ano ba ang impyernong yon? Agad? Ano ba yan? Sasabihin ko sana damhin mo ang... Bighati. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Babalikan ko ang footage ni Dave. Sa tingin ko, nahuli niya yon. Hindi ako nasa tabi mo, pare. Parang may nagtapon ng isang bagay. Baka ikaw lang ang nagalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Sa tingin ko, ikaw pa rin yun. Pare... Kamusta ako? May pakiramdam ako na yung tornilyo na iyan ang dahilan. Hindi ko yata nakita yan dati. Kaya ano ang nangyari doon nung nasa kwarto ka eh? Nakatayo ako malapit sa mesa ng kape. Nilagay ko ang kabayo sa mesa. O ang... Kape, ikaw lumapit. Tingnan mo ako. Ang laki ng mesa ng kape. Ay, katulad nito. O... Inilagay ko ang kabayo doon. Lumakad ako sa gilid na ito. Ang huling lampara nasa doon. Pero Maaari ko bang gamitin ang sunod-sunod na footage mo? O maaari ko bang ipakita sa kanila ang yung footage? Ito ay talagang maganda. Ang bigat. Talagang nahuli ko yan sa camera. Kaya nahuli ni Dave ito sa camera. Ang bombilya ay bigla na lamang misteryosong bumagsak sa sahig. May ilang kakaibang bagay na nangyayari sa mansyon na ito. Inaakala ko na marahil ay nagsasabi ito ng pangalan ng pamilya o baka isang pagbati para sa mga bisita o panauhin. Dahil itong tahanan ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Pero marami sa mga bagay na nakikita ko ay tiyak na mga bagay mula noong maagang 2,000. Nakakalungkot makita na iniwan nila ang tahanang ito na ganito na parang abandonado. Pakiramdam ko sana ito ay magiging isang magandang lugar na tirahan kung pinanatili nila ito at na-renovate ang lugar. Wow, Juan, narito ang isang malaking sala. Sa sahig, meron tayong dyaryo na nagmula pa noong 1976. Ang tingnan mo, meron pa rin tayong mga larawan ng pamilya na dati rito nakatira. Ngayon, mukha silang talagang mataas ang antas sa buhay. Yan. Malamang ay kinunan dito. Sa isang lugar sa kwartong ito, wala akong ideya kung paano naging ganito ang ilan sa mga pinto. Parang mukhang may isang tao na nagkalat at sumira ng mga bagay dito. Tapos parang meron tayong eroplano. Kailangan nating mag-ingat sa ating hakbang. Pakiramdam ko, alam mo, parang nasa mataas na lugar tayo. May parang balkonahing labas. Kaya yun ang parang alam ko na kung mahulog tayo sa sahig, talagang mataas ang hulog natin. Wow, ang bigat nito. Ito yung lugar kung saan bumagsak yung bombilya.
Kahit nakatayo ka dito, wala talagang paraan sa footage na yon na maabot mo. Hindi mo talaga maabot yung bombilyang yon. Tingnan mo eh. Oo, mabuti na lang at napansin mo yun. Mabuti na lang at nakuha ko sa video ang ginawa mo. Natutuwa ko na nakuha mo ito sa footage. Ibig kong sabihin, mukhang itim yung bombilya base sa itsura nito. Kaya hindi ko magawa. Oo, talagang parang paano nga ba nangyari yon? Nakakaloka na nangyari lang ito ngayon. Kinuha ko yung kabayo at inilagay ko ito sa mesa, pare. Sumusumpa ako sa Diyos na nasa ibaba dito yung kabayo sa aking video at sinabi ko na ang kabayo na iyon ay sobrang bigat. Ilagay ito dito kahit na lumibot ako dito, walang paraan na makikita yon sa camera ko. Ibig sabihin, oo, naabot nito pero nasa dulo ito dito. Oo, ako. Naglakad dito Hindi, naniniwala ako sa'yo. at ang bumbilya ay biglang nahulog. Alam mo ba kung bakit hindi marami ang mga manlalakbay sa Japan? Ito ay dahil natatakot silang pumasok sa mga abandonadong lugar dahil sinasabi nilang lahat ito ay pinamamahayan ng mga multo. Oo, at nabasa ko rin, hindi ko alam kung alam mo ito, na kapag nabigo ang mga negosyo ng Hapon, naniniwala ang mga may-ari na nabigo rin ang lahat kasama nito. Lahat ito ay kasama. Yan ang hindi ko pamilyar sa Japan. Baka nagtataka ka kung bakit mababa ang mesa. Sa mga kwartong tatami, kailangan mong umupo sa sahig habang kumakain, kaya may mga unan na pang-upuan doon. Ito ay talagang tradisyonal. Lahat ng mga bintana ay bukas at ang hangin ay dumadaloy lang sa loob. Ito ay lumilikha lamang ng maraming ingay dito. Oo, gusto ko ang mga bahay na may estilo ng Hapon. Maganda na may balkonahe na maaari mong direktang lakaran palabas. Taya ko hindi ganito ang mga puno noong sila'y nakatira pa rito. Maliban na lang kung may magandang tanawin ito ay mukhang matibay kaya hindi ako masyadong nag-aalala. Bumabalot lang to sa kalahati ng bahay. Oo, ang mga puno ay nagbabara sa tanawin pero lampas dito parang maliit na bayan lang. Taya ko alam ng buong bayan kung sino ang nakatira dito sa itaas. Well, alam natin na hindi masyadong matibay ang sahig dahil kung titingnan mo doon, bumabagsak na ito. Well, may mga senyales na na-loot na ang lugar na ito. Tataya ako na may mga kamay na ginawang samurai dolls sa mga glass container na ito. Hindi ako sigurado kung ano ang mga ito. Akala ko parang mga upos ng sigarilyo ang mga ito. Ito ay isang higante lamang, aparador. Hindi ko yata gustong tumapak doon, mukhang bulok na kahoy. Pero gusto ko talaga kung paano tignan ng mga pader dito sa loob na talagang Hapones ako. Hindi ko alam kung ano ito. Sa tingin ko ito ay parang insenso o insenso lang ito. Yung parang paputok. Tingnan natin ang paligid ng koridor na ito. Well, hindi talaga ligtas tingnan ng kisame. Baka bumagsak na iyan anumang oras. Puno ng mga gamit ang kwartong iyon. Well, ito'y isang kahadayero na lahat ay kinakalawang parang kinain na ng mga daga. Hindi ito gumagalaw, maraming libro sa ibabaw. Diyos ko po. Nakita nyo ba yon? Talagang biglang nagsara yung pinto.
Hindi ako makapaniwala na nahuli ko yun. Hindi ko rin sa tingin na hangin yun. Ibig kong sabihin, medyo mahangin dito pero bakit yung bagay na yon ay lumipad patungo sa akin at yung ibang pinto sa likod nito ay ganap na okay. Sa tingin ko ito ay gagalaw kung hangin lang yon. Iyon ay kakaiba. Kaya parang nasa taas kami ng higit sa 20 paa. Mula sa lupa kaya talagang ayaw kong mahulog sa sahig. Kaya huwag tayong tumapak sa basang parteng iyon. Okay, ito'y patungo sa likod. Sigurado akong makakagawa tayo ng paraan para malagpasan ito. Sa tingin ko ay hagdan iyon na patungong baba. Nasa likod, direktang katabi ng isa sa mga pasukan. Ay Diyos ko, hindi isang ref. Kailangan nating buksan ito. Taya ko mayroon pa rin diyan. Lahat sa loob? Dito. O hindi masama, ito'y walang laman. Sige, ano naman ang tungkol sa freezer? Walang laman din. Sige, okay. Ito naman. Hindi pa nga mabuksan eh. Astig naman pala. Tandaan, ganito na ang nakita ko. Ito may manong gawa ng samurai doll. At ang astig na parte tungkol sa kanila ay iba-iba sila at karaniwan ay meron ng bawat pamilya ng isa o makikita mo kung gaano kalala ang pinsala dito. Makikita mo sa pamagitan ng kisame doon sa paano tayo tatawid dito? Sige. Isusugal ito ako. Sa tingin ko kung mananatili lang ako sa panig na ito, magiging okay ako. Hindi naman ganun kalaki ang talon mula dito. Napakaganda talagang maglakad pababa sa pasilyong ito. Sa tingin ko ito ay isa pang balkonahe, halos din. Pwede sanang pumasok mula dito. Maaari mong sabihin na maraming malalakbay ang pumupunta dito. May basura sa lahat ng dako sa lupa. Mukhang pansamantalang upuan ito para sa isang matandang tao na mauupuan. Sige, ito yung unang kwarto. Pakiramdam ko ito ay maaaring naging kwarto ng isang bata. Ibig kong sabihin ang kama ay kasya lang sa isang tao. Narito pa ang ilang handmade na mga manika ng samurai. Parang ito ay isang stuffed doll. Sobrang vintage. Wala na talagang laman ng mga cabinet na ito. Nakita ko lang itong nakasabit dito. Mukhang isang anting-anting. Malamang na mahalaga ito sa pamilyang nakatira. Medyo kakaiba na may larawan ng isang bahay. Mukhang tulad ng mga bahay na nakikita mo sa Amerika. Nagtataka kung bakit may ganyang kwadro dito. Subukan nating tumawid nang hindi masira ang kahoy. Marahil kailangan lang nating tapakan ng biga. Ay naku, nakakatakot ito. Sige, nagawa natin. Mukhang meron pang mga strips, mga film strips dito. Mahirap makita. Halos nasira at nasira na sila ng tubig. Well,
Tumama ito ng alas 5 ng hapon at ang alarma ng lokal na bayan ay tumutunog. At sa pangkalahatan, sinasabi lang nito sa lahat na umuwi na yata ako. Aktual na maganda ito. Sana meron din kami nito sa Amerika. Tingnan mo ang sala na ito. Mukhang mas moderno ito. Malamang na-renovate nila ito. Meron pa rin mga TV. Kung meron bang mga retro video game consoles. Pero wala akong nakikita. May mga bagay dito sa likod. Ito ay isang silya lamang. Ito malamang ginamit ito para sa isang camera. Kaya mukhang isang flash. Narito ang lahat ng mga kasangkapan. Lahat ng duming yun ay nagmula sa pader. Tingnan mo kung anong nasa loob ng aparador na ito. Hindi pa rin makadaan mula sa panig na ito. May mumaharang. Gusto ko ang mga kortina dito. Nakita ang isang hagdanan na patungo sa ikalawang palapag. May parang pulang carpet pa nga. Yan ang tinatahak natin ngayon. Hindi ko alam kung sulit ba talagang subukan na tawirin. Sinabi ni Dave na nakatawid ka dito at ito'y patungo sa kusina kaya magaan lang ako. Dala ko lang ang aking camera na walang gimbal at susubukan kong makarating sa kwarto. Mukhang pwede kang dumaan dito, Yun ang kabilang panig na sinubukan nating daanan at may basement. Pero grabe, wala na rin ang mga hakbang papunta doon na nakarating na ako sa kusina. Medyo maliit ito. Alam mo, hindi talaga kalakihan ng mansyon. Kahit na sobrang yaman nila, makikita mo na nandito pa rin lahat ng mga plato at set ng teacup. Sige, hanggang dun lang tayo mga kaibigan. Talagang hindi matibay ang pakiramdam dito o hindi ko susubukan. Abala. Sa tingin ko, wala talagang mahalagang bagay doon base sa itsura. Kaya sa tingin ko, dapat na tayong pumunta sa itaas ngayon. Talagang cool ito. Gusto ko ito ng sobra. Kaya naniniwala ako na itong kwartong ito dito, kung saan sila nagpupulong. Totoo ba? Ang pag-atake sa Pearl Harbor, tama ba? Pearl Harbor. Halika at makisama sa akin. Ano ba yan? Ang kanluran. Parang kanluran talaga dito. Oo. Wow. Okay, thank you, Same. Steve, sa tingin ko, kaya ang unang tugon ni Steve sa kwartong ito ay eksakto sa aking inakala. Yung pakiramdam ng kanluranin. Tiyak na parang pakiramdam ng kanluranin ito. Sigurado. Kung palayok na ito sa ilalim ay ginawa sa England Rye. Hindi pwede. 30 minuto mula sa aking bahay. Parang sobrang lapit ito sa akin sa Canterbury, Kent. Pare, grabe. Yan. Matakoy. Mula sa Kent. Gano'ng kakaiba yan pumunta ka sa hapon? Siguradong naglakbay sila doon. Pwedeng parang pasalubong na nakuha nila mula sa isang biyahe. At mayroong nga maliit na manipis na hanay ng mga hakbang doon. Makikita mo siya pumupunta sa isang kwarto at doon ay parang isang Ingles na pagsasali ng libro at lahat ng iyon. Kaya Ginagawa ko. nag-iisip, tapos na ako dito, kaya hayaan ko na lang kayong mag-enjoy. Sige. Kaya umalis na si Dave. Isara na natin ang pinto. Hindi ako makapaniwala sa kwartong ito. Hindi ko inaasahan na may ganitong uri ng kwarto ang mansyon na ito, pero maaari mong sabihin na ginamit ito para sa mahahalagang pulong. Sa tingin ko, doon din sa bandang yon, alam mo kung saan ang alila ay maghahatid ng pagkain. Nagtataka ako kung anong uri ng mahahalagang usapan ang naganap dito. Alam ko isa sa kanila ay tungkol sa Pearl Harbor. Hindi makatotohanan.
Ano ang nandito? Nagtataka ako kung tungkol saan ang librong ito. Sa tingin ko sa Japan, sila ay nagbabasa mula kanan papuntang kaliwa. Kaya ang simula ay magiging sa kabaligtaran na paraan. Oh, kung makikita mo na ang numero ng pahina ay numero 6 doon. Patuloy lang itong tumataas habang nagpapatuloy tayo. Nagpapakita ito na ng lahat ng mga estatwa ng Buddha. Bukakitsura ng lahat studio ng estatwa ng Buddha sa Japan. Well, tiyak na nag-uusap ito tungkol sa relihiyon. Siguro ang mga taong nakatira dito ay maaaring mga Budista. Dito mismo sa sulok kasi meron silang maliit na keyboard. Nagtatanong kung anong uri ng likido iyon. Mukhang ihiyang itsura nito. Nagsisimula ng tumubo ang mga baging hanggang dito sa taas. Hindi na likas natapakan ng lugar na yun. Nakikita ko na parang may isang kuwago doon. Subukan nating magtrabaho mula sa gilid na yon. Hindi masyadong maganda ang pakiramdam sa parting ito. Sige, nakuha ko ang ilang larawan na maaaring makita ng pamilya na dati rito. Uy, tignan mo yan. Kumakain sila sa hapagkainan, kaya nagbabarbecue sila ngayon. Ay, ito sa album ng postcard. Lahat ng ito ay postcards mula sa lahat ng lugar na pinuntahan niya, kaya ito ang ipinakita ni Dave kanina. Ang astig na ito ko ay ginawa sa England at ito ay narito na ngayon. Gusto ko sanang magbalik sa nakaraan. Siguradong iba ito noon dahil sa tingin ko hindi maraming tao ang nagbibiyahe noon at napakahirap magbiyahe. Parang lahat ng mga tourist spots noon, hindi libu-libong tao ang pumupunta doon. Alam mo ba ang ibig kong sabihin na? Sa tingin ko may isa pa tayong palapag na aakyatin kaya tara na at umakyat. Oh, medyo makitid ito pero mukhang matibay, maliit lang na kwarto, mukhang may kama dito dati. Makikita mo ang frame ng kama doon. Wala namang naging interesante sa akin, pero kung sino man ang tumira sa kwartong ito ay malamang na babae ito, parang isa pang palamuti. Sana ito'y magandang taguan kung hindi lang ito puno ng tubig. At yung ito ay isa pang bagay na Ingles. Sa isang punto, mayroon silang interes sa Inglaterra. Mayroon silang libro tungkol sa pamana ng Britain Engagement Diary noong 1988. Dito ay isa pang kwarto. Pero tingnan mo ang kalagayan nito. Hindi ko gustong pumasok doon. Malamang doon natutulog ang mga magulang. Parang malaking kama. Hindi ako magre-risk. Mukhang malapit na itong gumuho. Sa sandaling ikaw ay pumasok. Okay, nakabalik na ako sa labas. Sa tingin ko may isa pang gusali sa dako ron. Sa tingin ko isa pang bahay ito na pag-aari nila. Kaya pupunta tayo ron. Mukhang kasing nakakatakot ito tulad ng isa pa. Sa tingin ko pwede tayong maglakad pababa ng burol mula dito. Nagtatanong kung ito ba ay pag-aari ng parehong tao. Diyos ko. Ibalik ang gimbal.
Hindi ako sigurado kung sino ang nakatira dito. Maaaring ito ay naging isang guest house o baka dito nanatili ang mga magulang noong namana ng mga bata ang mansyon. Maraming gamit, pati na rin ang ilang talagang cool. Mga vintage retro na laruan. Hindi ako magugulat kung may makita tayong mga video game dito, pero tingnan mo kung gaano karaming gamit ang nasa gusaling ito.
Talagang umaasa ako na isang araw may makakapagpapanumbalik dito, pero sa tingin ko, maraming tao ang natatakot at ayaw dito dahil ito ay pinamamahayan ng multo. Pero tatapusin ko na ito mga kaibigan, umaasa ako na sinusundan ninyo ang serye ng Japan. Sa tingin ko ito ay marahil ito ang ikatlong video mula sa serye ng Japan at marami pa tayong dapat puntahan. Kung hindi mo pa napapanood ang ibang mga video mula sa bagong serye ng Japan, malaki ang rekomendasyon ko na panoorin mo ang lugar na lumalabas dito sa itaas. Pagkatapos ng video na ito hanggang sa susunod na pagkakataon mga kaibigan, huwag kalimutan na mabuhay ng malaya at maglibot at makikita ko kayong lahat sa susunod na adventure. Kapayapaan at salamat sa panonood.